Libreng sabaw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Elmo. Taga-Sorsogon ako noon bago ako nakapag-asawa. Karpentero ang trabaho ko. Hindi kalakihan ang sinasahod ko pero nakakapagbigay naman ako sa aking mga magulang. Wala naman akong bisyo. Hindi rin ako nagiinom. At mas lalong hindi rin ako nambababae. Nang halos wala nang nagpapatrabaho sa akin noon, napilitan akong maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Hanggang sa may magpautang sa akin para makabili ng second-hand na jeep. Maayos pa naman ang kondisyon ng jeep at kaya pang bumiyahe ng malayo. Sa awa ng Diyos, maayos naman ang kita ko roon. Kaya buwan-buwan pa rin akong nakakapagbayad ng aking utang para walang masabi iyong pinagkakautangan ko. Alas 4 ng umaga nang ako'y umaalis sa bahay. At ang huling biyahe ko naman ay alas 7 ng gabi. Ayaw kong magpagabi masyado sa daan dahil may kalayuan pa ang uuwian ko. Mahirap na, baka yung kinikita ko sa maghapong pamamasada ay maging bato pa. Uso rin kasi ang huldapan sa mga jeepney driver. Iwan ko kung bakit may mga ganong klaseng tao na ayaw magbanat ng buto. Madalas na nagiging pasahero ko noon ay si Manang Elsa. Siya yung may-ari ng malaking karenderya sa bayang iyon na madalas tambayan ng mga biyahero. Bukas ang karenderya niya mula alas 4 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Kilala ang karenderya niya sa masasarap nilang ulam at sa libre at anlisabaw na ibinibigay ni Manang Elsa. Tumayo ako sa may bukana ng jeep para magtawag ng pasahero. Sakay na! 3 na lang, lalarga na to. Ako ang driver at ako rin ang barker sa sarili kong jeep. Nang mapuno na ang pasahero, pinasibad ko na iyon para makarami ng kita. Kinabukasan, kagaya ng nakagawian, hindi na ako nag-aalmusal sa bahay. Habang naghihintay kasi ng pasahero, ay doon na ako kumakain sa karinderya ni Manang Elsa para walang masayang na oras. Mura lang naman ang mga lutong pagkain doon. At isa sa gustong gusto ko ay ang libreng sabaw ni Manang Elsa. Malasa kasi iyon. At mukhang hindi tinitipid sa Ricardo. Hindi rin kasi ako mahiling magkape. Sabaw pa, Suki? Nakangiti niyang tanong sa akin. Kung pwede pa ho. Naiiyak ko namang sabi. Kung libre, bakit naman ako tatanggi? Masarap kayang humigop ng sabaw. Lalo na't masyado pang malamig sa labas kapag alas 4 pa ng madaling araw. Ilang sandali lang ay bumalik na siya na may dalang isa pang mangkok ng sabaw. Malapit ko na yung maubos nang may mapansin ako. Ano to? Kinusara ko yun para matingnan ng mabuti. Parang hibla ng buhok. Nakangiwi ko yung tinatanggal mula sa mangkok. Bagamat may natitira pa, ay tila nawala na ako ng ganang ubusin iyon. Napatingin ako kay Manang Elsa na panay ang pagkakamot sa ulo habang nagpupunas ng mesa. May kalamansi po ba kayo? Tanong ng lalaki sa isang mesa. Napalingon naman sa direksyon ng lalaki si Manang Elsa. Napansin ko ang bagyang paglukot ng mukha niya na para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaking customer. Bakit naman siya magagalit? Ikalamansi lang naman ang hinihingi. Wala kaming kalamansi rito. Masungit na sagot ng matanda. Ganun po ba? Mas masarap kasi itong sabaw niyo kung may kalamansi at... Nagulat na lang ako nang biglang hablutin ni Manang Elsa yung mangkok na puno pa ng sabaw. Natapon niya yun sa mesa.
dahilan para mapatayo yung lalaki. Nagtaka akong sinundan ng tingin si Manang Elsa. Mabait naman siya, pero hindi ko inaasahan ang ganung asal niya. Sa pagkakaintindi ko naman kasi ay walang masamang sinabi yung lalaki. Napabuntong hininga na lang ako at inayos ang mangkok sa mesa bago lumabas ng karinderya. Nakarami naman ako ng biyahe ng araw na yun, kaya malaki-laki ang maibibigay ko kay nanay. Matutulog na sana ako pag uwi nang bigla ko na lang naramdaman ang pagkulo ng aking tiyan. Dali-dali akong tumakbo sa banyo. Ilang minuto pa lang ako roon nang bigla na lang akong maduwal. "Imong, ayos ka lang ba riyan?" Tanong ni tatay na siyang nakarinig ng pagduduwal ko sa loob ng banyo. "Ayos lang ho, tay. Pasuyo na lang ho ng maligamgam na tubig." Hirap kong sagot sa kanya. Pinagpapawisan ako ng malapot habang iniinda ang sakit ng aking tiyan. Nagtaka naman ako nang mapansin si tatay na matamang nakatitig sa akin. "Saan ka galing kanina bago ka umuwi?" Seryoso na tanong sa akin ni tatay. "Ho? Saan ka galing kanina, Guillermo?" Napakamot ako sa ulo nang tawagin ako ni tatay sa tunay kong pangalan. "Si tatay naman eh. Kalma lang ho. Wala naman ho akong ibang pinupuntahan eh. Bumibiyahe lang ako o kaya kumakain kina Manang Elsa." "Pupunta ka na ulit doon bukas?" Tumango ako kay tatay. "Bago ka umuwi bukas, bilhan mo ako ng kahit anong putahe ng ulam. At hingian mo rin ako ng libreng sabaw ha?" Sabi ni tatay na hindi man lang nag-abalang tumingin sa akin. "Sige ho." Bigla akong napaisip sa sinabi ni tatay. Iyon kasi ang unang na beses na nagpabili siya sa akin. Ay, baka na-miss niya lang talaga ang ibang putahe ng ulam. Kinabukasan, sakay ko ang mga pasahero ko para sa huling biyahe ko ng gabing iyon. Nang makababa yung 3 pasahero, si Manang Elsa na lang ang naiiwan. Inadjust ko ang rear view mirror at sinilip doon ang matanda. Napansin ko ang 2 balde na dala niya at isang maliit na supot na nakalabag sa sahig ng jeep. "Mukhang marami kayong pinamili ngayon, Manang ah," sabi ko sa kanya. Napangiti naman si Manang Elsa. Oo. Marami naman kasing customer mamaya kaya kailangan ng magdagdag ng supply. Basta yung libreng sabaw ho, huwag niyong kakalimutan ha." Biro ko. Tinulungan ko si Manang Elsa na ibaba ang mga pinamili niya. Sinalubong naman ako ng anak niyang lalaki at kagad kinuha ang timba. "Salamat iho. Ito ang bayad ko. Huwag mo nang suklian." Gulat akong napatingin sa 100 pisong ibinigay niya sa akin. "Seryoso kayo? Ang laki yun nito." Ngunit, ngumiti lang siya sa akin. Nagkibit balikat na lang ako noon. At tuwang-tuwang isinilid sa suot na belt bag ang pera. Pumasok na rin ako sa karinderya para bumili ng ulam na iuwi ko kay tatay. Pati na rin ang request niyang sabaw. Nang may parada ko ang jeep sa tapat ng bahay namin, naabutan ko si tatay na nag-aabang sa pabang upuan doon. "Tay, nakabili na ho ako." Nagulat na lang ako nang biglang hablutin ang dala kong ulam. Grabe, ganun na ba kagutom si tatay? Nagluluto naman si nanay ah. Nagtataka man, ay hinayaan ko na muna si tatay. Kailangan ko pa kasi munang linisin ang jeep bago pumasok sa bahay. Ngunit pag-ikot ko sa likuran,
Napakunot ang noo ko nang makita yung maliit na supot na dala ni Manang Elsa kanina. Mukhang naiwanan niya ito. Tiyak na kailangan niya to sa karinderya. Tay, mauna na ho kayong kumain ha. Maihatid lang ho ako. Sigaw ko mula sa labas bago pinasibad ang jeep. Gilinan mo! Sandali! Ngunit hindi ko na muna pinansin ang pagsigaw sa akin ni tatay. Mabilis lang naman ako. Pagdating ko sa karinderya ni Manang Elsa, ay dumiretso na ako sa kusina sa may likod ng karinderya nila para doon iabot yung supot na naiwan niya para hindi makabala sa mga kumakain sa harap. Nakita ko si Manang Elsa na abala sa pagluluto. Nakaharap siya sa isang malaking kawa na punong-puno ng karneng niluluto niya at sa isang malaking kaserola na nakasalang naman sa isa pang kalan. Kalang di kahoy lang ang gamit nila. Tatawagin ko na sana siya nang may mapansin ako. Natigilan ako at hindi makapaniwalang napatitig sa hawak ni Mang Elsa. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang mga sahog na inilagay niya sa libreng sabaw na ibinibigay sa karinderya. Mga lamang loob na hindi man lang ito hinugasan, kasama ang dila at mata na hindi ko mawari kung galing nga ba talaga sa hayop dahil may nakadikit pa roong buong laman. Marahas akong napalunok at biglang pinagpapawisan ng malapot kahit malamig naman ng gabing iyon. Di pa ako nakakahumas sa aking nakita nang iangat ni Manang Elsa iyong malaking tipak ng laman at sinipsip ang dugo noon para bang uhaw na uhaw siya. Mukhang hindi pa siya nasiyahan doon dahil walang alinlangan niyang isinubo ang hilaw na karne at nginuya-nguya pa na parang mabangis na hayop na nakahanap ng pagkain. Napatras ako at nabitawan ang dalawang supot dahilan para mapalingon sa akin ang matanda. Nanlisik ang mga mata ni Manang Elsa nang makita ako. Dala ng matinding takot ay kumaripas ako ng takbo pabalik sa nakaparada kong jeep at mabilis iyong pinasibad papalayo sa karinderya. Habang nasa daan ay panay ang aking pagdarasal. Ngunit ilang sandali lang may napansin ako sa side view mirror. Parang may humahabol sa akin. Muli akong sumilip para makasiguro. Sunod-sunod akong napamura nang makita sa salamin ang kakaibang nilalang na humahabol sa akin. Aswang! Aswang! Tinapakan ko ang silinyador at hinigpitan ang pagkakahawak sa manibela sa takot na maaksidente. Nang matanaw ko ang aming bahay, saka lang ako nabuhayan ng loob. Ngunit pagbaba ko ng jeep, may kung anong sumakmal sa aking binti, dahilan para mapasigaw ako. Tay! Tay! Tulong! Halos sumiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan nang maramdaman ang pagkapunit ng aking balat. Bumaon ang pangil ng nilalang sa aking binti at mukhang walang balak ni bitawan iyon. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, ay humanap ako ng maaring idepensa sa aking sarili. Nang may makapa akong bato, kinuha ko agad iyon at ipinukpok sa ulo ng nilalang na pinagpipiyastahan pa rin ang aking binti. Layuan mo ang aking anak!
Lumayas kayo! Napalingon ako sa direksyon ng aking ama. Tila nabuhayan ako ng pag-asa na makita siya. May dala si tatay na garapong puno ng asin. Ngunit mas nakaagaw ng atensyon ko ang nasa kabilang kamay niya, ang buntot ng pagi. Dati ko na yung nakikitang nakabitin sa kusina namin, pero hindi ko naman alam kung para saan yun. Dinig na dinig ko ang tunog na likha ng paghihiwalay ng pangil mula sa aking laman. Halos magdilim na ang paningin ko sa matinding kirot na nanunuot sa buong pagkatao ko. Bigla akong nakaramdam ng takot nang makita ang aswang na unti-unting humahakbang patungo kay tatay. Ngunit bago pa yun tuluyang makalapit at nagsilabasan na ang ilan sa mga kapitbahay namin para daluhan kaming mag-ama. Mga kapitbahay, may aswang! Nakita ko si Mang Ramon na may bit-bit na itak at kaagad na lumapit kay tatay. Umalulong ang itim na nilalang sa aming harapan bago iyon kumaripas ng takbo papalayo. Mabilis akong dinaluhan ni tatay at nagpatulong sa mga kapitbahay namin para madala sa loob ng bahay. Nagpatawag siya ng manggagamot mula sa baryo namin para malunasan ang malaking sugat sa aking binti. Doon ako tuluyang nawalan ng malay. Ang sabi ni tatay, habang ginagamot daw ako ng gabing iyon, ay nagpasya silang magtungo sa karinderyahan Manang Elsa, kasama ang mga kapitbahay namin na nagmamagandang loob na tumulong. Nagkagulo raw doon nang paalisin ni na tatay ang mga kumakain. Walang nagawa si Manang Elsa na hindi nagawang mag-anyong aswang sa dami ng saksi roon. Halos magduduwal at puno ng pagsisisi ang mga naging customer doon nang ibuko ni tatay ang karumaldumal na gawain ni Manang Elsa at ang sikreto ng kanilang pamilya. Ang sabi pa ni tatay, may hinala na raw siya noon pa na may kakaiba sa karinderyang iyon nang minsan siyang mapadaan doon. Nang magkamalay ako kinabukasan, ipinakita sa akin ni tatay ang natira sa binili kong ulam at libreng sabaw mula sa karinderya. Tinaktakan yun ni tatay ng maraming asin at kalamansi. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang umalingasaw ang malansa at amoy bulok na amoy mula sa pagkain ngayon. Hindi ko napigilan ang labis na pandidiri ng aking mapagtanto na ang murang ulam at ang libreng sabaw na paborito ko tuwing madaling araw ay espesyal na putahe ng mga aswang. Matagal bago gumaling ang pamamaga ng aking binti. Ilang buwan akong hindi nakalakad at hindi nakapamasada, kaya pinarintahan ko na muna iyong jeep para kumita pa rin habang nagpapagaling. Sa ngayon, wala na akong balita kina Manang Elsa. Matapos kasi ang gulong ginawa ni na tatay, nawala na lang sila na parang bula ng gabing iyon. Dahil doon ay mas lalo naming napatunayan na ang pamilya nila ay lahi ng mga aswang.